ayun nga po, welcome po sa Plan 40 Day 22. So, I want to congratulate everyone na lumabot po tayo sa Day 22 ng ating Plan 40. So, yung verse ko po ngayon is Proverbs chapter 19 verse 21. Sabi po dito, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kung sa Tagalog naman po, maraming plano ang nasa isip ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang mananaig. In Proverbs 19 po kasi tinuturo po sa atin dito yung wisdom, humility, and kung paano tayo mabubuhay sa will ng Panginoon. And also nare-remind din po tayo na it's not just about what we plan or kung ano yung gagawin natin, but kailangan nating i-align yung buhay natin sa Panginoon. Minsan po kasi yung mga plano na inaasahan natin, hindi po yung natutukan. Maaaring gusto natin magpakasal sa edad na 25, pero wala naman yung taong para sa atin. Maaaring gusto natin magtayo ng bahay sa edad na 27, pero wala naman tayong pera. Gusto natin makapagnegosyo sa edad na 23, pero wala naman tayong sapat na puhunan. Okay lang na malungkot or mainit, pero dapat panandalian lang. Sabi nga, totoo naman yung sinasabi nila na normal lang daw yung emosyon na ganito. Pero lagi natin tandaan na yung plano pa rin po ng Panginoon yung mananaig sa buhay natin. And always remember na ang Diyos ang siyang may likha ng sanlibutan or lahat ng meron dito. Kung sa tingin natin maganda na yung plano natin, magtiwala tayo sa Lord. Kasi mas higit at mas maganda kaysa sa inaasahan natin yung ibibigay ng Panginoon para sa atin. Kung minsan yung plano natin ay nagbibigay ng kaligayahan, ano pa kaya yung plano na ibibigay ng Panginoon sa atin na magkakaroon tayo ng kapayapaan at kasiyahan? We all have dreams, but God has a bigger picture ahead. Tayo mga kabataan or tayo mga Kristiyano, marami tayong pangarap sa pag-aaral, sa trabaho, or pangarap sa buhay. Pero minsan, hindi kasi natutupad yung mga plano natin dahil may mas magandang layunin yung Diyos para sa atin. Kaya dapat magtiwala tayo sa plano ng Panginoon dahil mas malaki kaysa sa pangarap na binubuo natin. And also, God's plans are always good. Kahit hindi maganda yung takbo ng mga plano mo, tandaan natin na ang planong ng Diyos ay laging mabuti para sa atin. And also, kailangan natin mag-pray and trust God's timing. Sa tuwing magpaplano tayo, dapat lagi tayong manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa tamang oras na ibibigay niya para sa atin. Alam niya yung tamang panahon at yung tamang paraan para ibigay sa atin yung pagpapala. Planning is important, but true wisdom comes when we surrender our plans to God. Surrendering to God, hindi naman about na giving out, but trusting that His ways are higher and better. Yung plano natin, kailangan natin manalangin sa Lord, and makingi tayo ng guidance and clarity sa lahat ng gagawin natin sa buhay. God's purpose is for your own good. So as I end, may bibigay ko lang po sa inyo is, trust in the Lord's purpose for our life. Even when the things don't go as planned, always remember that God is working everything out for our own good. Stay faithful, keep praying, and let Him lead us to His perfect plans. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. So, yun lang po. Thank you po, and let's pray. Lord, thank you for this day. Panginoon, maraming salamat po sa salita na pinagkaloob mo at natutunan namin. Lord, we surrender our plans. Let your will take our lead, Panginoon. And Lord, we release our fears and our desires, Panginoon, sa buhay namin, O Lord. Lord, we trust in your wisdom and your timing, knowing that your plans for us is greater than we can imagine po. Maraming salamat, Panginoon. Guide our steps, align our hearts with your purpose, and help us walk to the path you have prepared for us. Maraming salamat po for leading us the way and know exactly where I am meant to be, Panginoon. Alam namin na ikaw, Panginoon, yung maglilid sa buhay namin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.